Tapos ito, daanan natin si Maharlika ng konti. Kasi sinagot ni Maharlika yung nilabas po nating warrant of arrest. Sabi niya peke daw. Okay. Dapat nga hindi ko na nga sasagutin 'to eh. Ka-chat ko si si Kuya Boyet Antonio eh. Ano ba? Sabi, sasagutin mo ba? Sabi sa akin, sige na nga, sagutin ko na nga. Kasi napaka-nonsense eh. Diyos ko, napaka-nonsense talaga ni Maharlika, no? Pakialam eh. Ang importante dito, di ba? Totoo yung warrant of arrest. Ayun ang importante dito. Kasi nagulat kasi ako kanina mga kababayan nung sa live stream, nung nagla-live si Maharlika kanina. May mga nagpi-PM na sa akin, oy, Takero, si Maharlika sinasagot na yung warrant of arrest, no? Sabi ko, sagutin niya. Sabi ko. Kasi, di ba, hindi naman ako yung unang naglabas nito eh. Hindi ako yung una. Pero mas kumalat po kasi sa akin. Kasi ang una talaga naglabas nito si Top 1. And then nung nakuha ko yung kopya, and then binigay ko sa mga ibang vlogger. Binigay ko kay Kuya Boyet Antonio, kay KPL, kay DJ Byron, tapos kay Koy. Binigay ko rin kay Koy. And then pinost ko pa sa Facebook. So kumalat po itong warrant of arrest ni Maharlika dahil dahil sa kagagawan ko. Yon. Akala kasi ni Hitad ma-anticipate niya ako. Kumbaga medyo maiilang ako sa kanya kasi alam niya yung details ko. 'Di ba? Siguro alam niyo naman, 'di ba, na nilabas ni Maharlika yung details ko. Well, good luck kasi tinatakot ako ng mga follower ni Maharlika eh. Tinatagpa talaga ako eh nang sabi, "Ay, Takero, peke yung warrant of arrest na nilabas mo. O hindi ka ba natatakot na hawak nila yung information mo?" Ano ngayon kung hawak yung information ko? Pakialam ko sa inyo. Kasi ang sabi nga nila, yung address ko daw alam daw nila. Oo, yung address ko diyan na nakalagay, Bacoor, Cavite. Nasan ba ako ngayon? Nasa Iloilo ko ngayon. Ilang taon na ako dito. Tanga din eh. So, ang sabi kasi nila, bakit daw po first page lang yung pinakita ko? Actually, pinakita ko 2 page. Pero yung pinost ko sa Facebook, 1 page lang kasi ayoko pong mabash yung judge. Di ba ito yun, tinakpan ko na. Tinakpan ko na kung saan man yan. And then yung second page na nirereklamo nyo, ito yung second page. Ayoko talagang ipakita yung judge. Well, siguro may ibang vlogger na nagpakita ng pangalan ng judge, problema na nila yon. Pero ako, hindi ko pinakita yung pangalan ng judge kasi based on my experience, nung panahon po ni Mangusin, ni Francis Leo Marcos, nung nahatulan po ng judge si Norman Mangusin na guilty doon po sa anti-alias law, lumabas po yung pangalan ng judge at binastos po ng mga follower ni Mangusin. So, syempre, sa panahon ngayon, maraming followers si Maharlika, syempre, iniiwasan ko pong mabash or mabastos yung judge. Kaya hindi ko pinost. Sobrang common sense naman nun. Diyos ko naman mga follower ni Maharlika, mga tanga din eh. Naku, ewan ko ba, actually, napaka-nonsense nito. Pero ang punto kasi dito, totoo itong warrant of arrest. Kasi, tingnan ninyo ang sabi ni Maharlika dito. Okay. Hindi ko kasi pwedeng i-play yung mga video ni Maharlika kasi nagka-copyright si Maharlika. Alam naman po natin yon na yung ginawa nga po ni Maharlika at saka ni Bobong Lipunan dun po sa channel ni Ben Barubal. Di ba kinopyright nila si Ben Barubal, nasarado po yung channel niya. So ako rin po, kinopyright din po ako ni Bobong Lipunan. Pero expired na yung copyright niya sa akin kasi 3 buwan lang yon. So gusto talaga nilang ipasara yung channel ko. Pero syempre, para wala na akong problema, hindi na ako gagamit ng mga videos ni Roy Domingo at saka ni Maharlika para hindi na ako makopyright. So ang punto ko kasi dito mga kababayan, ito. Yan. Fake na kaso, fake na address, fake na arrest warrant. Sabi ni Maharlika. Nung una, pinapanood ko si Maharlika, sige nga, panoorin ko nga kung anong sasabihin nito, sabi ko. Then nung una, medyo may sense eh. Sige, okay, sige. Posible nga naman yung sinasabi niya na gumamit ng fake address. Sige, pagbigyan natin. Kasi aminin man natin o hindi, bulok po talaga yung sistema natin. Posible talaga yun na gumamit ng fake address sa warrant of arrest para mag-proceed lang yung kaso. Sige, ibigay natin. Pero yung sinabi ni Maharlika na bandang huli, actually nag-post pa nga siya nung kasi naisip niya na fuck up na siya eh. Ang sabi ni Maharlika kasi, yung nag-file daw po ng kaso sa kanya, kumbaga pinagtulungan daw po siya ay si Tunying daw po, si Kat Tunying at saka si FL Lisa. So, syempre, as usual, i-connect niya talaga ito kay FL Lisa. Mga kababayan, kailangan makita ninyo ang katotohanan na ang ginawa ni Lisa at Tunying ay isang
harassment ay isang deceitful, isang pagtatanim ng kasinungalingan. Okay, sige, pagbigyan kasi sinungaling naman 'yan. Oh. Tapos sabi nga, 'di ba? Ulitin ko lang ang sabi niya, yung naglakad daw po na warrant of arrest na 'yan si Tunying at saka si FL Lisa. And then gumamit daw po ng peking address para po maipadala yung subpoena. Kasi kapag yung subpoena po hindi po nasagot 'yan, warrant of arrest na yung kasunod. Ganon. So, naisip ko na. So, ibig sabihin hindi peke yung warrant. Kasi meron ka ng husgadong binabanggit na nag-proceed ng kaso. So, hindi peke yung warrant. Okay. So, yun na. And then, ang bandang huling sinabi niya dito, kung si Tunying nga at saka si Efelisa yung naglakad ng kaso na yan, yung bandang huling part na sinabi ni Maharlika, ang sabi niya pa nga, iyabang niya pa nga eh. Sabi niya, alam nga ni Lisa Smugs eh. Lisa Smugs nga tawag niya eh. Alam nga ni Lisa Smugs yung totoo kong address eh, at saka yung information ko. Pati nga credit card ko, alam niya. You know what? Alam ni Liza ang address ko. Nung kami ay BFF pa, best fake friend, alam ni Liza ang pati credit card ko, alam niya. Alam ni Liza ba? Dahil, nung ako ay, sobrang super fake friend pa kami. Yung itinerary ko, alam ni Liza. So definitely, alam niya yung personal info ko. Sabi ko, ay wala na to, fuck up. Sabi ko ganyan. Oh. Kasi kung alam naman pala ni FL Lisa yung address mo at saka yung information mo at si Katunying at saka si FL Lisa yung naglakad ng kaso, bakit pa sila gagamit ng peking address? Di ba sobrang ano lang eh, sobrang common sense lang eh. Tapos yung mga nanonood sa kanya hindi man lang nag-iisip. Ako nga sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Na kapag bullshitan itong sinasabi ko sa inyo, kunwari pag fake news niya yung sinasabi ko sa inyo, pwede na kayong umalis, di ba? Pwede na kayong, di ba, wag na akong suportahan. Pero itong mga bobong mga follower ni Maharlika, kitang-kita na doon sa mismong live stream niya, na sali-saliwa na yung mga sinasabi niya, naniniwala pa rin. Mga walang critical thinking yung mga buwakan ng ina ng mga follower ni Maharlika. So, ang bububo eh. Kasi mga kababayan, kapag nagsinungaling na po ng isang beses yan, uulit-ulitin niya yan. Magiging habit po yan. Sabi ko, ang tatanga naman ng mga follower na to. Hindi ba nila nakita kung gaano kasali-saliwa yung mga statement ni Maharlika? Sabi niya, peke. O, peke pala eh. Bakit meron ka nang binabanggit na judge na niloko ni FL Lisa at saka ni Katunying? Sabi niya kasi niloko daw eh. O, so kung merong judge na kasama, meron ng korteng kasama, so hindi peke yung warrant of arrest. O, kita nyo, di ba sali-saliwa eh? Naisip ko nga kanina, sana magkaroon ng bagong variant ng COVID eh. Na yung tatamaan lang yung mga follower ni Maharlika eh. Ang tatanga, Diyos ko! Ang tatanga! Ay, Diyos ko, sabi ko. Tapos kanina, kausap ko si Kuya Boyet. Sabi niya, ayokong gawan ng content na si Maharlika lang. Sabi ko, ayoko, dadaanan ko lang, aasarin ko lang. Pero it doesn't make sense. It doesn't make sense talaga yung sinasabi niya. So, ang gawin mo na lang, umuwi ka na lang dito. Actually, hindi ka naman makakauwi. O, di ba? Isa pa, yung meron nilabas si DJ Byron. Kasi si DJ Byron din kasi isa sa mga nag-content ng warrant of arrest nga ni Maharlika. Sinabi ni Maharlika doon na dual citizen daw po siya. Well, kung dual citizen ka, mas delikado ka. Kasi sakop ka pa rin ng batas ng Pilipinas kung dual citizen ka. Well, sinasabi niya kanina, American citizen na lang daw po siya. Di ba? Sali-saliwa eh. Ako nga eh, kunwari ako inaamin ko, ako nagkakamali ako minsan. Inaamin ko talaga. Ako kapag nagkamali ako at may nakita po ako sa comment na kinorek ako, nahihiya po ako sa sarili ko. Nahihiya ako sa sarili ko. Meron ako isang content dati. Ito aaminin ko sa inyo. Meron ako isang content dati na ang sinabi ko na yung budget ng Pilipinas ay kukunin sa GDP. Mali ako doon. May nag-correct sa akin. Ginawa ko, binura ko yung video. Kasi mali. Baka may maniwala pa sa akin iba, binura ko yung video. Di ba? So, ayun naman po, honest mistake naman po yun. O minsan may nagko-correct sa akin, Takero, paano nangyari na ganito? Puta, mali ah. Ang ginagawa ko, ini-edit ko mismo yung live stream ko. Ganun lang. Kung kakamali ako minsan sa mga sinasabi ko, honest mistake ko lang talaga yun.
Eh, ito talaga si Maharlika, ang kapal ng mukha nitong ewan ko ba? Okay na yan, tama na yan. Edna Nishimura, siya rin na bumubuking sa sarili niya eh. Pero yung mga follower niya nga po, parang walang mga utak, parang mga walang bait sa sarili. Basta kung ano yung sinabi ni Maharlika, ayun na yun. O kita nyo nga kanina, no, sobrang sali-saliwa na yung mga sinasabi niya, wala pa rin nakakagets. Wala pa rin nakakakuha ng mga sali-saliwang statement ni Maharlika. So, sablay. Oh, hindi lang si Maharlika yung sablay, pati rin po yung mga nanonood sa kanya. Ay, ewan ko ba. Yun na, okay na yan. Oh, nag-aksaya tayo ng 13 minutes.